yung 18 ex-soldiers. Papunta na po yan sa NBI. 18 ex-Marines sumugod na po sa NBI. Pagkatapos po ipasumpina ng NBI Director na si Matibag. Pero si Matibag, tibag kay Attorney Baligod. Kasama po si Attorney Baligod diyan sa NBI. Marami po siyang nilinaw patungkol po sa kasinungalingan ng NBI Director na ito, na traitor kay former President Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon ng puwang sa politika dahil kay Tatay Digong. Bilib rin po ako dito sa mga mga 18 ex-soldiers po. Talagang matapang po sila at pinanindigan po nila ang kanilang affidavit na pawang katotohanan lamang at walang kasinungalingan. At hindi po sila natatakot sa kanilang buhay. At ayon nga po sa kanila, kahit hanggang kamatayan ang laban na ito ay ipaglalaban ho nila para sa bayan. Mabuhay po kayo, 18 ex-soldiers. O ito, magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Kunti na lang yung pagkahusky natin, malapit na. Malapit na tayo gumaling. Excuse me po. At syempre, wag po natin kalimutan ang Bisnak Historiador, pangalawang YouTube channel po natin, YouTube channel po. Minsan nagla-live po ako dyan. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Oh, ito na nga ho. Kamakailan ay pinapatawag ng NBI ang 18 ex-soldiers para ipaliwanag yung kanilang mga sumpina. Ang pagkakala ko po ay hindi po pupunta itong 18 ex-Marines. Kasi NBI lang naman yan eh. Pero bilib ako kasi nanindigan sila. Ito yung patunay na hindi kasinungalingan ang mga isinisiwalat ng 18 ex-soldiers. Ex-soldiers na lang kasi hindi naman lahat pala Marines. 16 lang. Yung dalawa doon ay militar. Ex-army. So ngayon, binatikos nga natin ito dahil bakit yung mga witness at nagsisiwalat sa katotohanan patungkol po sa kababalagan ng gobyernong ito pa po yung pinapatawag, ito pa po yung kinakasuhan. So ngayon, ito pinapatunayan nila na totoo sila. Hindi nagsisinungaling. At wala pong wala po yung gawa-gawa at walang nasa likod nila gaya po ng isiniwalat ng gobyernong Marcos. Pakinggan po muna natin itong kasinungalingan ni Melvin Matibag. Narito po. Inamin ni Atty. Baligod 103 assigned na bodyguard kay Saldico. Meron pong retired general na nag-recruit sa kanila eh. Identified na rin po namin. Yung retired general na nag-recruit po sa 103 na yan. So yung 103 ni-recruit ng retired general na to. At meron po kasi mga historian lumalabas na they're supposed to be employed for a period of 2 years pero naputol nga dahil wala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawala ng trabaho. So yun nga po yung ini-explain ko na isang angulo that these people, wala silang livelihood, walang kabuhayan. So parang baka mamaya appreciated yung consent nila sa paggawa ng mga salaysay dahil kailangan nila ng kabayaran or baka mamaya meron din siguro. Sinisiguraduhin natin na walang panunuhol, walang pananakot doon sa pagbibigay nila ng kanilang testimonya, ng kanilang bibigay. Lolo, parang ang lumalabas na itong mga retired mga ex-Marines na ito, dating security details ni Saldico, hindi na sinasahuran. Kaya po sila lumalabas, no? Kumbaga nagigipit sila. Hindi naman siguro ganoon, no? Kasi nga nakakatakot po yung nila eh. Nakakatakot po yung trabaho nila eh. Nakakatakot yung mga isiniwalat nila, binangga si Bongbong Marcos eh. Tapos yan ang reason lang, mukhang malabo yan. Melvin Matibag. Parang ang purpose lang talaga nila dito, sinisira lang yung kredibilidad ng mga ex-soldiers. Mantakin mo 103. 103 pala yan, pero galing sa bunganga nila. Pero meron daw retired ex-generals ang nag-recruit. Hindi kung totoo man yan sinabi mo, hindi mas maganda. Hindi marami pala ang lalabas, hindi lang pala 18 ex-Marines kundi 100 plus na soldiers. So, mas maganda po ito para mas makatotohanan at mas credible at lalong mas titibay pa ang salaysay at mga isiniwalat ng 18 ex-Marines. Ito pa, dagdag lang natin. Ang sabi ni Matibag dyan, 18 ex-Marine posibleng biktima ng kahirapan at ginagamit umano ayon sa NBI. O ito yung punto dito ni Matibag. Anong biktima ng kahirapan? Hindi po yan biktima ng kahirapan. Biktima po yan ng pangungurakot. Biktima po yan ng baha. Biktima po yan ng gobyernong Marcos na naglilimas sa kaban ng bayan. Lahat ng mga Pilipino dito, biktima, hindi lang yung ex-Marines. Tayong lahat ay biktima ng kahirapan dahil sa pangungurakot ng gobyernong ito. Hindi na nga sila nagpapasaway. Ang kakapal na nga po ng mukha eh. Harap-harapan na po tayong niloloko, binibilatan tayo. Yung mga OFW nangangailangan ng tulong, hindi tinutulungan, binibilatan lang. Mas gusto pa nilang magwaldas ng kaban ng bayan kaysa tutulungan yung mga lehitimong mga Pilipinong nangangailangan ng tulong. Paano nagiging biktima sa kahirapan itong ex-Marines? Kaya nagsisiwalat sila? Hindi eh. Naawa na ho siguro sila sa taong bayan. May anak man yan, may pamilya man yan, may mga asawa man yan, may kamag-anak. Talagang alam nila yung nangyayari ngayon. Ito na ho tayo ngayon eh. Nung lumabas si Orly Gutisa, sinira ho ninyo. Ito naman, 18, sinira pa rin ho ninyo. Pero iwan ko lang, kung paglabas ng 103 na mga soldiers na yan, kaya pa bang sirain ho ninyo? Yan ang pinakamalaking tanong yan. Kaya nyo bang gaguhin ang mga ex-soldiers? O ito pa, bago natin ilabas yung banat ni Baligod ngayon na sumugod sila sa NBI. O,
Ito pa yung sinabi niya, pakinggan natin. Hindi naman lahat sila ay naglingkod kay Saldico as close-in bodyguard. Yung 8 po, identify na namin kung sino talaga yung kanilang pinapili ko na driver at bodyguard. So there are already inconsistencies po. Sir, yung 10, yung confirmed na naging tauhan Saan mo na, tingnan mo na, hindi daw lahat, no, ay close-in bodyguard ni Saldico. Hindi nga lahat close-in bodyguard, pero ang trabaho nila sa logistic, hindi naman lahat talaga close-in yan kasi naka-assign yan sa mga kanya-kanyang ginatungkulin. Kasi kung lahat close-in bodyguard ni Saldico, sino yung magde-deliver sa ICC? Di ba? Sino yung magde-deliver kay Trillanes? Logistic na ho sila. Yan yung ginagawa nila, nagkakarga. Hindi lahat po yan, close-in bodyguard. Tama ka dyan. Ang issue dito, yung kanilang isiniwalat, hindi yung pagiging close-in bodyguard. Basta security details po sila. Tuloy yun. ni Zalco. Hindi ko pa rin po sigurado kung yung 10 lahat kay Saldico. Ang sigurado po ngayon, yung 8, hindi kay Saldico naglingkod. Yung 8 daw, hindi kay Saldico naglingkod. Sinungaling kang hinayupa ka. Kaninong naglingkod? Kay Bongbong Marcos. Sige na lang. Yung 8 na lang, kay Bongbong Marcos na lang. At kay Sandro Marcos, mas okay yun. O di kaya kay Liza Marcos. Di ba, Melben? O di ba kaya kay na lang, Martin Romualdez ng Baluslos. Yung 8, na? Pero hindi po yan pinalampas ni Attorney Baligod. Bago po sila ngayon pumasok sa NBI, ay sinagot po niya yan. No? Tinibag po si Matibag tungkol po diyan. At talagang nabulatlat ang kasinungalingan ng NBI director nito. Ang tindi ng NBI, no, na-hire lang siya dyan, tinalaga lang siya dyan ni Bongbong Marcos para magsinungaling, para pagtakpan ng katotohanan na awards na. O ito, pakinggan po natin itong sinasabi ni Atty. Baligod dito. Kaya na po, yung 18 ex-soldiers, papunta na po yan sa NBI. Yung ano po, initial cause lang po, ano ko kayo? We are ready to cooperate and provide whatever information they need. But I look at the subpoena and it appears that what NBI wants to know is the background of the 18. So we will provide all the information. Kasi may sinasabi si Direk. Stop muna, no? Mantakin mo, background lang pala yung gusto nilang malalaman ng NBI. Background check lang. Paano yung nilalaman ng affidavit? Hindi po ninyo tatalakayin kasi yun lang daw nakalagay sa subpoena. Iba background check itong 18 ex-soldiers. So ibig sabihin nito, ang purpose lamang ng NBI ay sirain yung kredibilidad ng mga to. Pero hindi ngayon yung issue eh. Ang issue dito, nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa mga politiko, mga kongresista, mga executive officer, mga USIC, ASIC, gabinete ni Bongbong Marcos, pati kay Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Saldico. Yun nga yung issue dito. Hindi po issue dito ang background, ang pagkatao ng mga to. Ang issue nito, sila ang nagde-deliver ng mali-malitang pera sa mga kurakot na gobyerno. So wala rin palang useless din pala yung subpoena na yan. Dapat hindi na lang pumunta kung ganun kasi sisirain lang nila. Pero ito mas maganda na lang din at pumunta sila para maribat din ng kampo ng 18 ex-soldiers ang mga paratang ni Baligod. Kagaya yung sinabi niya na 8 daw doon ay hindi empleyado, no? At hindi daw totoong mga sundalo. Ito, pakinggan natin si Baligod. Director na 8 daw, hindi Marines o 4. So we will provide their serial numbers. Ayan. Ang sabi, yung 8 daw ay hindi empleyado ni Saldico. Saldico. So we will provide their identification cards signed by Saldico na empleyado sila. So mamaya kung ano yung mangyayari, i-feed namin sa inyo. Yung 4 daw sir na hindi naman daw po Marines, kundi driver, bodyguard lang po. Hindi, lahat ng 18 na ito, as we said, 16 were former Marines, 2 were former Philippine Army. Sir, Naliwanag naman yun sa affidavit. ready din po mag-file ng separate na salaysay itong 18 kasi yung sa isang affidavit lang po parang yung kine-question yun eh. Alam nyo, kaya nga may tinatawag tayong joint affidavit. Kasi kung may common knowledge, pwedeng pagsamahin. Diba? Kaya pag makikita nyo, yung unang portion ng affidavit, ang ginagamit naming pronoun doon ay kami. Kasi lahat sila empleyado. Pero pagkadating doon sa mga nag-deliver, nakalagay naman specific doon kami, tube, etc. So specific yun. Yung 18 ex-Marines today pupunta. Okay. Ayan na po. Ayan na oh. Grabe ang tapang nila. Mabuhay po kayo, 18 ex-Marines, ex-soldiers. Attorney Baligod, mabuhay po kayo. O ngayon, mas malinaw na po sa atin. Lahat ng mga yan ay hindi ordinaryong mga witness. Yung 16 ex-Marines, yung 2 ay ex-militar. O ito na, Philippine Army. Wala na tayo ngayon. Malinaw na sinungaling si Melvin Matibag. Sino ang paniniwalaan natin? Yung abogado na may hawak ng kaso, lahat ng identification, hawak ni Baligod. Ang sabi hindi empleyado, ito. Employee's ID. May pirma si Saldico. Narito ipakita namin. Sabi bodyguard driver lang. Hindi. Ex-Marines. Nandito serial number nila. Madali mga yan patunayan. Kailangan lang po nila magpakita ng kanilang mga serial number sa pagiging ex-Marines, sa pagiging Philippine Army. So ngayon, hirap na hirap ang gobyernong ito paano i-rebat, paano pasinungalingan ang mga affidavit ng 18 ex-soldiers. Ayan po yung malinaw dyan. Kasi pag sinabi mong ex-Marines, hindi daw Marines yung 2, hindi sundalo. Di ba? 18 ex-soldiers. So yan ang maliwanag dyan. Kasi nga, napakaraming tao ang involved dito. Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Liza Marcos.
kasama dito sa ICC. Nangyayari kay Tatay Digong. Pinunduhan din ng mali-malitang tira. At bakit ang iniimbestigahan itong mga to? Dapat ang iniimbestigahan si Boyeng. Kasi si Boyeng Remulla, umamin man sila. Umamin sila na kausap talaga nila itong ICC, Trillanes, Tory. May meeting. So dapat yun ang inimbestigahan. Nagpatawag dapat ang Senate Blue Ribbon Committee ng hearing patungkol dito. Ito, i-replay lang natin kasi, di ba, na-question din ni Boyeng yung affidavit ng mga ex-Marines. Ayan, nasagot na. Joint affidavit kasi pareho po sila ng knowledge. Hinggan natin si Boyeng, yung pag-amin niya, replay lang mo. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Nagpag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year. Opo. At sinasabi Ito itong payag ni Boyeng Remulla, dapat ito maitago, no? Dapat ito ma-preserve at maipakalat. Siguro makalagay sa USB at ibigay po kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi magagamit po ito ng next administration, yung payag ni Boyeng Remulla. Na inamin niya na yung sinabi ng ex-Marines ay totoo, na nakipag-meeting sila sa ICC. Walang takas dito si Boyeng. Hindi po pwede reason mo sabihin mo, yun daw yung tungkulin ng DOJ para daw, ano tawag yun, yung witness daw, para daw protektahan yung witness ng mga Pilipino. Anong witness ng mga Pilipino? Ang issue dyan, nag-usap kayo ng ICC. Hindi naman ninyo kasama yung witness ng mga Pilipino. Ang sinabi doon sa affidavit, si Boyeng Remulla, si Trillanes, si Toure, at ang dalawang ICC representatives, nag-uusap, nag-meeting kayo sa Bel Air, sa bahay ninyo. Ang tanong, bakit sa bahay po ninyo? Kung ito ay official, kung ang gobyerno tumulong sa ICC, bakit sa bahay po mismo ninyo nag-meeting? Bakit hindi ho mismo sa opisina sa Department of Justice? Yan yung tanong natin. Kasi nga meron kayong hidden agenda. Meron kayong mga kagaguhang ginawa para si Tatay Digong ay kidnapin ho ninyo. Di ba sabi na nga ho ng kapatid mo si John Vic Remulla, it's a done deal. Doon ba kayo nag-usap? Ang pinag-usapan ba ninyo ay patungkol kay Tatay Digong? Nagkasundo kayo, magkano ang bayad sa ICC? Dahil ang sabi ng mga retired soldiers, ex-soldiers na ito, $2 million ang ibinigay kay Trillanes para sa ICC. Patuloy lang natin na konti si Boyeng lang. Isang konti, bulatin lang ko. Sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Tama. Bakit? Bakit hindi? Ang nakasalalay dito, buhay ng mga testigo. Uy. Kailangan protektahan natin ang tao. Ang tayo natin. Kasi sir, ang sinabi Buhay ng mga testigo, hindi dapat mga testigo, hindi umano mga peking testigo ang kinausap mo. Bakit ICC ang kausap mo si Trillanes? Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Palusot kayong wala na yung... daw po, hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Paano naman natin? Pero sir, Dali ka pa rin dito, Boyeng, kasi nga, kahit sabihin mo, matagal na yun, no? Kasi di ba sinungaling sila eh. O, budol-budol sila. Hindi ka pa rin pwede makipag-coordinate sa ICC, makipag-ugnayan, dahil hindi na ho tayo membro ng ICC. Except na lang kung talagang bumalik na tayo sa ICC. Pero hindi tayo membro, foul ka dun. Kaya itong mga pahayag na to ni Boyeng Remulla, magagamit to ni Inday Sara. Kulong din to. sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce yan ng 18 iba't ibang affidavit. Para alam natin kung ano talaga ang personal knowledge ng bawat isang tao. Para malinaw kung ano talaga yun. Kasi parang ano yun eh, parang pinagtagpi-tagpi na kwento ng bawat isa na ginawang isang affidavit. Eh, hindi dapat gano'n ng isang affidavit. Ang affidavit, you swear to the truth, the whole truth and nothing but the truth. And of your own personal knowledge. Yan ang challenge natin. Sinagot na rin yan ni Atty. Baligod. Joint knowledge yun. Kaya, joint affidavit po yung ginawa po ng kampo ni Baligod. Wala na yung, hindi nyo na kayang lusutan ito. Kahit anong gawin ng NBI, sisirain yung kredibilidad. Hindi na kaya eh. Umamin na yun. Umamin na si Boyeng eh. Malakas na to, matibay na po ito na ebidensya. Ang kailangan lang dito, papalakasin ang suporta ng mga mamamayang Pilipino sa 18. Kasi, pag inamin ni Boyeng, ng ombudsman, yung affidavit ng ex-soldiers na ito, isa lang ang ibig sabihin yan. Lahat yan ay totoo. Hindi po pwede sabihin mo na hindi totoo. Tingnan mo yung malagang topic ng statement patungkol sa ICC, yun ang inamin mo. So, ibig sabihin, dito pa lang, yan ang nagpapatibay na yung mga sinasabi ng mga retired ex-Marines ay totoo. So, wala kayong takas ngayon. Kahit anong gagawin pa ng NBI dito, paninira sa retired ex-Marines na ito, ex-soldiers. Wala. Nakakuha na po ng suporta ang mga to sa publiko. Lalo na po ngayon, tingnan mo ha. Kagahapon, nagulat po ako, bakit nandun si Mike Defensor sa Supreme Court, no? Kasi isang taon man ang anniversary ng pagkidnap kay Tatay Digong. Naalala ko nga ito pala. Kasi yung retired ex-soldiers na ito, ay sinabi man nila, patungkol sa ICC, pinunduhan.
Nag-deliver sila. Sila yung nakakita. Kaya pag tiningnan mo, lahat ng nangyayari dito may kaugnayan sa mga Duterte. Bakit nangurakot? Pabagsakin ng mga Duterte. Yung kinurakot, tinusto sa ICC. Kaya ito, pakinggan natin si Mike Defensor. Galing na tao na ito. Nung lumabas po yung 18 marino, naging malinaw sa akin kung anong naging proseso ng pagka-aresto ng Pangulong Duterte. 5 taon, matapos mawala tayo sa ICC. Talagang inayos nila, ginawa, ipinorma yung kaso kay Pangulong Duterte para siya makidnap na sarili ng gobyerno at dalhin sa The Hague, Netherlands. Mismo ang mga taong involved, sumundo sa ICC investigator, sumundo at nagdala sa hotel, nagdadala ng pera, pinapaikot sa mga testigo, nagdadala ng mga testigo, ang mga nagsasalita na tungkol dito. Kaya hiling natin sa Korte Suprema, sinusukutan kung makasama natin ngayon, na bigyan ng hustisya ang isang Pilipino. Correct. Bigyan ng hustisya ang pagkidnap kay Pangulong Duterte. Higit sa lahat, ito naman ay pagrespeto sa ating korte, pagrespeto sa ating batas, pagrespeto sa proseso ng batas ng ating bansa at ng ating republika. Yan ang nangyari kay Pangulong Duterte ay hindi natin dapat payagan sa ngayon at sa darating na panahon. At nandito kami iniling sa Korte Suprema na gumawa na sila ng desisyon sa lalong madaling panahon. Ipakita nila ang patas sa pagpapatupad ng batas dito sa ating bansa. Medyo malalim talaga ang laban ng nito ng ex-Marines para sa akin. Malalim yung laban na ito kasi nga umuugat from nangyayari dito kay Tatay Digong, kay Inday Sara, naikwento rin no, na may kinalaman sa impeachment kay Inday Sara, pati sa mga trolls naikwento rin nandun. Pati nga doon sa Bilibid, kasama rin. Grabe ang lalim ng laban na ito. Lahat ng ito ay obsession, no? Obsession sa mga Duterte. Kaya gumawa sila ng kagaguhan para pambusal sa mga miyembro ng gabinete ni Bongbong Marcos at pati mga kongresista. Kasi sa kongresista, bakit nagbusal sila? Kasi gusto nilang ma-impeach si Inday Sara. Ngayon, bakit sila nagbusal dito kay Trillanes? Kasi gusto nila si Tatay Digong gaguhin. Kaya nga kinidnap nila. Medyo malalim, no? Sumusugat talaga sa taong bayan. Kagaya yung isa, meron ding si Anyo, di ba? Si Anyo, sama rin dito si Anyo, traitor din niya. Tapos nagsampa pa nga ng kaso si Anyo sa mga ex-soldiers na ito. Sa akin, wala nang problema pag magsampa ho sila. Maganda ho doon kasi nga doon mismo sa korte mapapatunayan na ang mga sinasabi ng mga ex-Marines na ito ay totoo. Kaya bumuhos po ang suporta ng mga to galing sa taong bayan. Yun po ang kailangan papalakas ba. Kahit ito mga simpleng vlog natin, pag mapanood to ng mga ex-Marines, matutuwa sila kasi mayroong nagtatanggol sa kanila. Kagaya po itong magaling na abogado, nakapanayam natin, talagang ipinagtanggol ang ex-Marines. Pakinggan po natin. Magandang umaga, Attorney Harold Respicio. Ano po ang inyong masasabi dito sa isinampang kaso ni Secretary Anyo laban po sa mga 18 soldiers na nagsisiwalat ng mali-malitang pera? Nakasama rin po siya sa affidavit na tumanggap po siya ng paper bags na laman ng pera. Sabi nga nila, nothing is quite confirmed until it is officially denied. Sir, baka totoo yan, sir, ha? Yung kaso na isinampan ninyo ay unlawful utterances. Ibig sabihin, pagpapakalat ng fake news na maaaring mag-destabilize ng security of the state. As a matter of fact, yan din yung kinaso sa akin ng COMELEC nung ibinulgar ko yung mga posibleng katiwalian sa mga automated counting machines. Pero tandaan natin, every time na nagsasalita tayo at kinikriticize natin ang government sa mga bagay-bagay na naobserbahan natin na maaari nilang pagkukulang sa kanilang serbisyo, hindi po yan unlawful. Yan po yan ay freedom of speech at mahalaga yan sa ating lipunan para matawag natin yung atensyon ng mga nagkakamaling mga public servant at maitama nila ang kanilang pagkakamali. Tandaan natin, ang freedom of speech ay mahalagang mekanismo sa ating demokrasya para hindi gumawa ng kalokohan ang mga nakaupo sa kapangyarihan. Sabi nga nila, kapag ang isang tao ay nakaupo at merong nanonood at nagsasalita, mas mahirap gumawa ng kalokohan. At kapag tinawag mo ang kanilang kalokohan at opisyal nilang itatanggi, malamang totoo iyon. Kaya bossing, huwag ka masyadong guilty, huwag kang sampa-sampa ng kaso. Kasi alam mo naman na nangaharas ka lang. Katulad ng mga style ng administrasyon ngayon, lahat ng nakikriticize sa kanila ay sinasampahan nila ng kaso para lang tumimik sila. Pero nagtitiwala ako, katulad ko at katulad ng mga matatapang na 18 Maris na to at yung mga taong itinamay nila kahit wala silang ebidensya laban sa kanila, kaya nilang harapin itong mga ito dahil ang kakampi nila ay katotohanan. Mga bossing, kapag kayo po ay kinikriticize, sumagot po kayo ng substantive sa criticism para po pabulaanan ninyo at sabihin ninyo ang katotohanan. Huwag niyo pong balikan ng mahinang kaso. Dahil sa totoo lang po, paano naging false utterance ito? Wala naman siyang sinabi na false ito, di ba? Ang sinabi lang naman niya ay hindi totoo yan, I deny. So meron ka bang counterfacts sa sinabi nila? Kasi doon sa affidavits nila at mga statements nila, detalyado yung mga yun. Kapani-paniwala. Meron silang pwede mong impression na totoo yun until i-deny nila or pag-presentation na ng evidence doon sa official proceedings. Yun yung pagkakataon mo, sir, para ibelay or i-gainsay yung kanilang mga sinasabi. Ngayon naman, yung mga sinasabi niya na nakakaistorbo siya sa national security. Paano yan nakakaistorbo sa national security, boss? Or yung stability of the state? In fact, freedom of speech is a measure that stabilizes our government and our society dahil yung mga malalaking buhaya na gumagawa ng kalokohan, nagnanakaw ng pera ng taong bayan, yung karapatan lang at kalayaan ng taong bayan na magsalita laban sa kanila ang kumokontrol para hindi sobra-sobrang manakaw nila at hindi sobra-sobra ang pang-aabuso nila ng mga karapatan ng ating mga kababayan. Sa matter of fact, boss, bayani ang mga tao. Hindi sila nagde-destabilize ng ating lipunan. Sa matter of fact, dapat i-encourage mo sila at na magsalita at i-encourage mo yung kakamping mo na sumagot substantively sa kanilang mga accusations at pabayaan mo ang taong bayan ang humusga kung sino ang tama o mali. Huwag mo silang i-harass, boss. Pero at any rate, kahit lang harapin yung kaso na yan, balik na bagay lang yan. Ayan po yung pahayag ng magaling na abogado, Vice Mayor
at nakapanayan po natin. Alam mo, mahalaga itong mga ganitong klase nga pagpapaliwanag. Ito ay kalinawan sa lahat po ng nangyayari at ginagawa po ng retired ay mga ex-soldiers na ito. Na ayon kay Respicio, bayani ang mga ito. Pagpatuloy natin, mayroon pang part 2 ng panayam ko kay Atty. Harold Respicio. Narito, pakinggan natin. Meron siyang panawagan sa mga 18 Marines na huwag daw magpamanipula sa mga tao na sa likod nito. Naniniwala ka ba na may nagmanipula sa mga 18 soldiers na ito? Kung meron mang magmamanipula, alam mo mas may kakayahan silang magmanipula dahil ang dami nilang pera. Shootan mo lang ng pera yung mga 18 Marines na yan, kung yun lang ang habol nila at pagpapamanipula lang ang kanilang motibasyon, sa kanila sa side yan, hindi ba? Madaling patahimikan yung mga yan. Pero itong mga ito ay impelled hindi ng pera, impelled kundi dahil ng kanilang sense of heroism para iligtas ang ating bansa laban sa malawakang katiwalian at pagnanakaw. Kaya sila nag-expose. Walang pera na makakatapat sa kanilang kalayaan at sa kanilang puso na ilahad ang katotohanan. At walang nagbabayad sa kanila. Wala silang ibang motibasyon kundi ilahad lamang ang katotohanan dahil sobra-sobra na ang nangyayari sa ating bansa. Bossing, kung totoong ginagamit sila at binabayaran sila, tapatan mo na lang kaya para tumahimik sila kung totoo yun. Pero hindi mo magawa, hindi ba? Dahil ang katotohanan yan ay walang ibang bagay na nagmo-motivate sa kanila kundi ang kanilang nais lamang na maglahad ng katotohanan. At yan ay hindi mo mabibili. Panawagan na lang po sa maraming Pilipino na nakatutok dito sa isyong ito. Mga kababayan, bantayan po natin ang mga impormasyon na lumalabas na ito. Ako po mismo ang nagsasabing sa inyo, kapag may mga ganitong impormasyon na lumalabas at consistent naman, everything fits at backed up naman ng detalye, backed up pa ng picture. At ang dami nating nakikita ng ebidensya na lumalabas. At corroborated ng testimonya ni Gutesa, corroborated lahat ng testimonya na nandun sa Senado at Kongreso. Hindi mo ba paniniwalaan itong mga bagay na ito? Anong mas paniniwalaan mo? Yung mga impormasyon na nagtutugma-tugma o yung plain denial ng palasyo? Lahat na ng ebidensya ng pagnanakaw ay nandito na. Bakit pa tayo maniniwala sa kanila sa kanilang plain na pagtanggi na wala naman silang pinapresenta na substantive fact para pabulaanan yung mga sinasabi ng mga statements ng mga 18 Marines at ng kanilang mga kasama. Kaya mga kababayan, suportahan po natin sila, bigyan po natin sila ng tenga at pakinggan po natin sila at linisin po natin ang ating pag-iisip. Isipin po natin ang motibasyon na nasa likod ng mga tao ito, yung nasa side ng mga Marines at nasa side ng gobyerno ngayon. Ano ang motivation nila? Itong mga Marines na ito at kanilang mga kasama at sumusuporta sa kanila, walang ibang motivation dahil walang pera dyan. Walang sumusuporta sa kanila. Walang ibang motivation kundi iligtas ang bansa. Sila mismo ang nagtataya ng kanilang buhay. Sa totoo lang, relax na dapat ang buhay nila, hindi po ba? Pero anong motivasyon ng palasyo, ng administrasyon para pagtakpan ang ginawa nilang kalokohan at pagnanakaw ng kabang-kabang pera ng ating bansa? Ngayon po, sunod-sunod na po na lumalabas ang kanilang baho. In fact po, simula nung umpisa lahat ng mga Senate hearings, lahat ng hearings sa House of Representatives, consistent po lahat yan na lumalabas ang baho. Pero consistent din ang kanilang pagtanggi at pagtakip ng mensaheng ito para ibulgar ang kanilang mga kalokohan. Ang challenge po sa atin ngayon mga kababayan ay suportahan po natin ito. Maging consistent tayo sa pakikinig at pag-imbestiga at pagbabantay sa mga impormasyon na ito para mailahad natin sa taong bayan ang totoong nangyayari sa ating pamahalaan at kapag hindi na deserve sila na umupo, which is true, ay dapat mapalitan na sila o may magawang pagbabago sa ating bansa. So, ano masasabi mo sir na paglabas ng itong 18 Marines, imbis na ipatawag sila at ipoprove kung may katotohanan yung sinabi nila, ang binabalik nila ay puro kaso. Kumbaga sinasalag nila lang sinasalag lang. Hindi nila ina-attempt na tawagin sila para ipoprove kung totoo ba ito na sinasabi ng 18 Marines. Yung mga nagkakaso na yun, mga bakla lang yung mga yan. Hindi kinukonsulto yung mga ano. Pero sa totoo lang, yung mga nagkakaso ay wala kasing maibalik na katotohanan. Kapag tinamaan ka ng katotohanan at wala ka ng balang natitira at nasa sa iyo ang kapangyarihan, ang ginagawa mo ay magkakaso ka. Para sila ay patahimikin, iharas sila, dahil masakit rin naman talaga sa ulo na magbayad ng abogado at mag-attend sa hearing at in jeopardy ka na makulong. At lalo na't nababayaran mo rin, pati yung nagdi-dispense ng justice. Magbabayad ka pa ng fiyansa, pwede kang makulong ng mahabang panahon sa uli. Kaya lahat ng pang-abuso ay ginagawa nila. Pero hindi dapat mawala ang ating pagtingin dun sa final prize. And the final prize is yung freedom natin. Maging malaya tayo sa mga kalokohan at pagnanakaw ng ating administrasyon. Ang ginagawa natin ngayon ay malaking sakripisyo, pero sulit po ang lahat ng ito hanggang makamit natin ang kalayaan sa ating bansa. Maraming salamat, Atty. Harold Respicio. Ayan po, si Atty. Harold Respicio, sana nakuha po kayo ng magandang impormasyon at pagpapaliwanag tungkol po sa 18 ex-soldiers. Mabuhay po kayo, Atty. Harold. Alam niyo, mahalaga po yung mga ganitong mga pahayag. Galing po mismo sa abogado. No? Bayot ka daw, anyo. Magpapali sila ng kaso, magsampaw talaga sila ng kaso dito para sabihin na hindi totoo yung mga paratang. Pero wala na eh. Pinapatuhanan na po ni Boyeng Remulla eh. Marami kasing involved ito. Isipin mo, magsisinungaling ka tapos lahat ng gabinete, halos sa ilang kongresista, kasama si Bongbong Marcos, Sandro Marcos, sinasama mo dyan, sa pinabit mo yan, isang kalukuhan eh. At sinama mo rin itong sa Bilibid, o pati sa ICC, sa Bilibid talaga, ito yung nakatakot. Kasi ang apidabit po nila, yung si Katapang daw, nag-deliver ng malitang pira. No? Si Katapang ang nag-deliver, papunta sa kanila. So parang ang lumalabas, ito ay pera ng Bucor. So ano bang mga illegal dyan sa Bilibid, Katapang? Balik na rin ba ang mga kubols dyan? Balik na ba yung lutuan ng pulburon dyan? Nagsampa rin ng kaso si Katapang. Mantakin mo, natakot din si Katapang. Pakinggan natin payag ni Boy Tapang. Hindi ko rin maintindihan kasi unang-una itong mga Marines, wala naman akong atraso dito para idawit ako. Makakasamahan ko din sa dati kung nag-serve sila sa Armed Forces, na naging chief of staff ako, masakit sa akin para kasuhan. Kadalasan pag may kaso ang aking mga sundalo, tinutulungan ko pa na hindi madawit. Pero sa pagkakataong ito,
ay hindi ko po kayang palampasin ito dahil panininang puri na po ito. Demolition job na po ito. So, paumanhin na lang ng mga 18 Marines kung they were just waylaid to implicate me in this case or in these anomalies. Baligod. Kasi nanumpa ka, pag abogado ka, magsasabi ka lang ng totoo eh. You will not bear false witness against people. Dapat totoo lang. No? Hindi maganda yung ginawa niya. Kasi nag-serve ako ng armed forces for 38 years. Ni minsan hindi ako na-involved sa anomalies. Tapos ngayon pa na kailan ako na-retire at kailan po binabago yung Bucor, nagsisikapan natin na instead kahit 50 years po napabayaan ng Bucor, binabago natin ng Bucor. Kung kailan pa ngayon, sila naman na nagsasabi na masama ang patakbo o maraming anomalya sa Bucor. So hindi po talaga pwedeng palampasin. Kasi kung sa akin lang, okay na ito eh. Hindi naman ako, ayun bang, kaya kong palampasin eh. Pero yung implication na pag pinalampas ko to, na hindi ako nag-file ng kaso o complaint, parang inadmit ko na nagnakaw ako sa gobyerno o nagbigay ako ng 8 maleta. Sa totoo, hindi totoo yan eh. Kaya kuminsan na napakasakit. Mas maganda pa yung nasa field ka eh. Kasi kung may gera kayo, 2-3 araw, tapos ang gera eh. Pero ito, forever ko itong dadamdamin eh. At gusto ko malinis ang pangalan ko sa madaling panahon. Kaya ang hinihiling ko, kung mai-file ko na po ito, maglitis tayo, mag-imbestiga tayo. At para sa ganun, yung mga taong hindi naman sangkot dito sa anomaly na ito, malinis naman po ang pangalan. Wala na yan, Katapang eh. Umamin na nga yung amo mo, dati mong amo si Buying. Anong inayos mo yung Bilibid? Ginago mo nga eh. Yung Bilibid, inayos ni General Bantag, binasag yung mga kubulos dyan. Pagdating mo, binalik mo yung mga kubulos. Sa panahon ni Tatay Digong, linis yung Bilibid dyan. Yung mga sindikato dyan, hindi nakakaporma. So ngayon, ito yung palaisipan nga natin, Katapang eh. Bakit, kung totoo ito, bakit ka nag-deliver ng 8 malita? Saan galing yung 8 malita na yan, yung pera na yan? Kung totoo ha, galing ba yan sa pulbos? O bumalik yung kubulos? O gumawa ka ng pagkakitaan dyan, utos sa'yo ni Bangag? Tapos, disbarment case, labang kay Baligod? Layo naman. Ang abogado kasi, magpa-abogado lang yan. Kung merong kliyente na lalapit sa kanila, ay siyempre, haharap po ang mga yan at mag-aabogado. Sa karapatan na nila yan, tungkulin niya ng mga abogado na ipagtanggol ang sinumang mga kliyente na lumalapit sa kanila at sa tingin ng mga kliyente na yan ay inaapi sila. At kailangan po nila, kagaya yung affidavit, di ba? May mga affidavit naman at nagpaliwanag nga, kunti lang. Kunti nga, wala nang oras. Nagpaliwanag naman. Ako, pumunta rin kasi sa NBI, yung abogado no, ng mga retired, mga ex-soldiers, at nagpaliwanag po doon sa NBI. Inimbita rin. Ang sabi niya, tungkulin daw niya, biglang isang notary public attorney na magnotaryo. Sa tingin niya, ito ay totoo. Nakikita niya at may mga ebidensya, karapatan niya magnotaryo. Kahit nga daw magtataho, magbabalot, nililibre niya ang pagnotaryo. Ito pa kaya ng pinag-uusapan ay pera ng bayan na lilimas ng gobyernong ito. Sa palagay ko, wala nang hindi na kaya nilang lusutan ito. Mahirapan si Melvin Matibag dito. Ito na nga lang eh. Tibag na po. Kay Attorney Baligod. Good luck po sa inyo. Ex-soldiers. Mabuhay po kayo. Sabi nga ni Attorney Respicio,